Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Colossus chapter 2 verse 9. Sinasabi dito na, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Ang pagkakatawang tao kung saan ang Diyos ay naging ganap na tao kay Kristo ay isang malalim na pagpapakita ng sakripisyong pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig ng kahandaan ng Diyos na pumasok sa kalagayan ng tao, maranasan ang mga limitasyon nito, at sa huli ay inialay ang kanyang sarili bilang isang perpektong sakripisyo para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang gawain ito ay nagpapakita ng isang pag-ibig na nagbibigay sa sarili, tumutubos at sa huli ay umahantong sa kaligtasan at pakikipagkasundo sa Diyos. Ang pagkatawang tao ni Jesus kung saan na ang Diyos ay naging tao sa katauhan ni Jesus ay isang pundasyong konsepto sa Kristyanismo at nakikita bilang ang pinakahuling pagpapahayag ng sakripisyong pagbibigay ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos at kahandang ibigay ang lahat para sa sangkatauhan na nagtatapos sa kamatayan ni Jesus sa krus bilang isang nagbabayad sa sakripisyo. Muli ang incarnation na kung saan si Jesus ay naging tao ay isang batong panulok ng pinaniniwalang Kristiyano. At ito ay direktang sumusuporta sa ideya ng sakripisyong paglilingkod ni Jesus sa pamamagitan ng pagkuha sa anyo ng tao. Si Jesus ay pumasok sa kalagayan ng tao, nakaranas ng pagdurusa ng tao at sa huli ay inialay ang kanyang buhay bilang isang sakripisyo para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang sakripisyong ito na ginawang posible ng pagkakatawang tao ay pinaniniwalaan na ang pundasyon ng kaligtasan. Ibigin si Jesus sa bawat himaymay ng iyong pagkatao. Ito ay isang taos-pusong magpapahayag ng kapuang debosyon at pangako kay Jesucristo. Binibigyang diin nito ang ideya ng pagmamahal sa kanya ng buo ang iyong pagkatao na sumasaklaw sa iyong puso, kaluluwa, isip at lakas, gaya ng nakasaad sa dakilang utos sa Marcos at sa Lucas. Ang ganitong uri ng pag-ibig, impluwensya at pagkilos ay hindi lamang isang paraan ng iyong buhay, mga motibasyon, nilagay ang iyong kaginhawaan upang maglingkod. Ito ay isang tawag na yakapin ang walang pag-iimpot na paglilingkod at isakripisyo ang sariling kaginhawaan para sa kapakanan ng iba. Binibigyang diin nito ang pagbibigay prioridad sa mga pangangailangan ng iba, kahit na ito ay nagsasangkot ng personal na abala o kakulangan sa ginhawa. Ang ideyang ito ay madalas na matatagpuan sa mga relihiyoso at espiritual na konteksto, lalo na sa mga turo ni Jesucristo, kung saan ang paglilingkod at sakripisyong pag-ibig ang pangunahing tema. Ang pamumuhay ng isang sakripisyo at inkarnasyonal na buhay na binibigyang inspirasyon ni Jesus ay nagsasangkot ng isang buhay ng paglilingkod at hindi pagiging makasarili na sumasalamin sa paraan ng pamumuhay at pagkamatay ni Jesucristo para sa sangkatauhan. Nangangahulugan ito ng pag-alay ng sarili sa iba, pag-aalay ng oras, mga talento, at mga mapagkukunan at pag-aayon sa mga aksyon ng isang tao sa kalooban ng Diyos. Gaya ng ipinakita ng kahandaan ni Jesus na sakripisyo ang kanyang pagka-Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Dito na nagtatapos sa aking daily devotions.